bago ditong sikreto. Hindi lang nakakita ng dito na walang tao. Hindi na alam meron ditong ganyan. Bago tayong discover mga tol. Pagka nahuli kayo ng unregistered, ang penalty mo. So ngayon lang ako nakapagparehistro ng ganito kabilis na hindi dumaan ng fixer. So ngayong araw guys, magpaparehistro tayo ng sasakyan natin. Medyo matagal na natin ginagamit ng FJ Cruiser. Tapos 9 ang plate number nito. So September siya mag-expire. Oh, no. Pero may tuturo ko sa inyo sa lugar. Dito tayo ngayon sa Mindanao Avenue. Catlea Extension, bago mag-congressional. Pag galing kayo ng Trinoma, bago mag-congressional, kakanan kayo. May nagsabi sa akin, wala pang 30 minutes, tapos na kayo magparehistro dito. So wala rin masyadong tao dito sigurado. So one-stop shop na rin to. So pag sinearch nyo to guys, isearch nyo lang sa Waze yung QCIS Motor Vehicle Inspection Center. Lalabas na to guys. So wala masyado nagpupunta dito. Kung mga 30 minutes lang to, one-stop shop, kompleto na dito. Lahat dito na natin gagawin. Ngayon lang nakakita ng LTO na walang tao. Hindi nila alam meron ditong ganyan. Bago tayong discover mga tol. Kailangan mo ba magparehistro ng sasakyan mo or motor mo, tapos gusto mo isang puntahan lang dito. So pag natinga natin dito guys, in-assist na rin tayo nila ma'am at nila sir. ng hiding loading. At ang unang step nga nila dito guys is yung pre-inspection. Kung saan i-check nila yung kotse, papaanda rin nila, check yung mga headlight, taillight, signal light, at syempre kung may busina ba to. So kuya, ang ginawa natin dito, check natin yung ilaw, taillight, busina. Ngayon, paano pag meron di umaandar? Pwede po pag gagawin po muna yun. Hindi po pwede po So sa umpisa, pag-inspection pa lang at merong konti problema, pwede po. paayos muna nila. Tapos after ngayon, dahil okay naman yung sa akin sir. Ibilapan nyo na po yan, tapos mapasa nyo po sa akin. Thank you boss. So sa mga hindi nakakaalam guys, 2021 pa pala open to. So para siyang LTO satellite office na one-stop shop kasi dito nyo na lahat gagawin. Mula inspection, insurance, emission testing, at yung renewal ng LTO registration. So grabe, wala talagang hassle dito guys. Siya nga pala mga tol, rehistro lang ang meron dito. So wala ditong kuha na ng lisensya, transfer of ownership, tsaka change color. At after nga natin mag pre-inspection at mag-fill up, magbabayad tayo sa cashier ng 850 pesos para yan sa emission testing ng 4 wheels. At 600 pesos naman kung 2 wheels ang dala nyo. Habang inaantay nga natin tawagin yung pangalan natin, may nakita ako ditong wifi. So tama ka guys, free nga yung wifi dito. Malakas naman yung signal dito pero syempre doon tayo sa libre para hindi mabawasan yung data natin. Ilang saglit pa tinawag na yung pangalan natin at binigay na yung resibo para sa emission testing. So iabot natin yan dito sa may emission testing. Pagkatapos niyan, iabante natin sa sasakyan natin para ma-emission nila to. So tumatagal to guys ng mga around 5 minutes lang. Part na to, ang ginagawa dito guys is emission. So ine-emission nila to. Dapat check din nila kung may kalampag or may tagas ng langis yung sasakyan nyo. Kailangan syempre walang tagas dito, kaya merong ilalim yan para makita nila. May ilaw rin yan. So ito na rin yung part guys na pinipicture nila yung sasakyan, pati ilalim ng sasakyan. So itong part na to, chinecheck din nila kung meron leak or may butas yung tambucho ninyo. So computerized din dito yung emission testing nila. Grabe, napaka high-tech. So ilang saglit pa makikita nyo sa monitor kung pasado ba or baksak yung inyong emission testing. Actually kung gusto nyo mas mabilis abang ini-emission yung sasakyan nyo, sabay nyo na yung pagkuha ng insurance. So ito yung sa insurance naman. So dito naman tayo pupunta sa insurance. Money sir. So sa mga magtatanong kung magkano ba yung insurance, syempre depende yan kung TPL ba or comprehensive ang kukunin ninyo. At syempre depende rin yan kung magkano yung value ng motor nyo or ng sasakyan ninyo. So sa case ko, dahil bihira ko naman gamitin yung sasakyan na to at nagtitipid tayo, TPL lang ang kinuha ko o yung third party liability. So abang inaantay natin guys, tawagin tayo. So may kantin sila dito. So pwede na rin kayo mananghalian dito or magmerienda. In fairness guys masarap yung ulam nila dito at napakamura. At syempre aircon din tong lugar nila na to. Talagang literal na one-stop shop, di ba? So after natin makompleto yung emission testing at yung insurance, diretso na tayo dito sa LTO Vehicle Renewal Office. So ito na guys yung pinaka last part ng ating renewal. So magpi-fill up din pala tayo dito guys sa ating LTO portal. Kaya dapat alam niyo yung username or password ng LTO portal ninyo. Kung sakali naman second yung sasakyan ninyo at hindi nyo alam kung ano yung LTO portal, pwede nilang i-retrieve at ibigay sa inyo yung bagong password. So ang payment nga rin pala dito is through online. Pwedeng through BPI, GCash, Union Bank, or Bank. So ilang saglit pa guys, makikita natin sa monitor yung bago nating OR. So makikita nga natin na yung next registration natin is September 21, 2025. So syempre binigay na rin sa atin yung bagong printout ng ating OR. So ngayon lang ako nakapagparehistro ng ganito kabilis na hindi dumaan ng fixer. At nyo pa guys, pagka nahuli kayo ng unregistered, automatic impound yung sasakyan nyo or motor nyo, tapos ang penalty mo 10,000. What? Let's go.